Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat meron kaming pagkakataon at isang pribileyo para sa amin na kami po ay makapagbulay ng inyong mga salita. Pagpalain po ninyo ang aming pong pag-aaral ng inyong salita, naway patibayin nyo ang aming panampalataya, palaguin nyo ito, at naway magbukas kayo ng puso sa gabing ito upang maunawaan ang inyong mga salita at ang mga binhi, Panginoon, ng iyong pong salita na siyang makapagliligtas ay naway mabuhay sa bawat puso na makikinig. Panginoon, sa inyo namin pinagkakatiwala ang gawain ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan natin ang ating mga Bible sa aklat ng unang Pedro, chapter 4. 1 Peter chapter 4. Ang ating tatalakayin o ang ating pag-aaralan ng mga talata ay ang mga talatang 4 hanggang 6. Ngunit babasahin natin mula sa verse 1 hanggang 6 upang muli nating sariwain ang likuran o konteksto ng ating pong mensahe ngayong gabi. Ganito po ang sabi: kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Ngunit sila ay magbibigay sulit sa Kanya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Sapagat ito ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay ipinangaral maging sa mga patay, upang bagaman sila'y nahatulan sa laman, na gaya ng mga tao ay mabubuhay sila sa Espiritu tulad ng sa Diyos. Alam natin ang pinakasentrong ideya ng mga talatang ito ng chapter 4 ay tumutukoy sa isang bagong pagkatao kay Kristo. Kaya ating tatalakayin ngayong gabi, ano ba ang magkaroon ng bagong buhay kay Kristo? Ano ba ang magkaroon ng bagong buhay kay Kristo? Now, nakita natin nakaraan sa ating pag-aaral ng chapter 4 ng 1 Peter. Verses 1 and 2 at pagkatapos ang verse 3. Tinalakay dito na nagdusa sa laman, ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Alam natin na walang ibang nagdusa sa laman, naghirap sa kamatayan sa krus, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ang layunin po ng pagdurusa ni Kristo sa krus, sa kanyang laman, tatlong bagay na ating tinalakay sa mga nakaraan. Una, upang tayo'y matapos na sa kasalanan. Ano ibig sabihin nga nung tayo ay matapos na sa kasalanan? Tayo ay mahiwalay na sa kasalanan. Ikalawa, upang tayo hindi na mamuhay sa laman. Hindi na tayo mamuhay sa kahalayan ng laman. At ikatlo, upang tayo ay mamuhay sa kalooban ng Diyos. Yun ang layunin ng kamatayan o pagdurusa ni Kristo sa laman, upang ang kanyang mga tao ay makaranas ng ganitong pagpapala. Siya ay matapos na sa kasalanan, siya ay mamuhay, hindi na mamuhay sa laman, kundi siya ay mamuhay sa kalooban ng Diyos. Kaya last Thursday, ating tinalakay ang verse 3. Ang verse 3, ating pinamagatan, sapat na, tumigil na, sobra na. Ang alin? Ang nakaraang panahon sa paggawa na mga gustong gawin ng mga hintil. Na tinalakay natin ano yung mga gustong gawin ng hintil. Ngunit atin itong bibigyan muli ng pananariwa. Ngayon naman, tignan natin
ang kalagayan ng mga taong may bagong buhay kay Kristo. Ang makabagong buhay kay Kristo ay may dalawang impact sa buhay na ito sa mundo, at mayroon dalawang pribilehiyo sa buhay na ito ng mundo. Yan po ang bagong buhay kay Kristo. Mayroong dalawang mabigat na pasanin sa buhay na ito, at ikalawa, mayroon ding dalawang pribilehiyo na tinataglay sa buhay na ito. Unahin natin, tignan natin ang dalawang bigat na pasan ng Kristiyano sa mundong ito. Ang sabi sa verse 4, unang-una, ang sabi dyan, sila'y nagtataka na kayo'y hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan. Ito yung bigat, ito yung pasan ng mga Kristiyano na mayroong bagong buhay. Kayo ay pagtatakhan ng mga tao sa mundo. Magtataka talaga sila sa inyo. Bakit? Ang sabi dyan, sapagkat hindi na kayo nakikisama sa gayong labis na kaguluhan. Na hindi ibig sabihin na hindi na kayo nakikipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya. Hindi yun ang ibig tukuyin doon. At hindi rin kayo humihiwalay sa inyong kamag-anakan. Hindi yun ang ibig sabihin, kundi hindi na kayo nakikisama sa kanilang gawang kaguluhan. Now, nakaraan, tinalakay natin kung ano yung mga gawang kaguluhan. Kumbaga, ito ay tinatawag na mga gawa ng laman. Ibig sabihin ng mga gawa ng laman, gawa ng mga hindi mananampalataya. Ngunit kayo ay mananampalataya na. At ang Biblia mismo ang nagpapatunay sa atin kung ano yung mga gawa ng hindi mananampalataya. Balikan natin muli ang Galatia 5, versikulo 19 hanggang 21. Ito po, ang Biblia mismo ang naglalahad kung ano yung mga gawa sa laman o gawa ng mga hindi mananampalataya na nagugulat sa inyo, nagtataka sa inyo sapagkat hindi na kayo nakikisama sa kanilang kaguluhang gawang ito. Verses 19 to 21. Ganito ang sabi. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Sa mga Kristiyano, hayag ito. Kitang-kita na natin ito. Yung gawa ng mga laman. Ano yun? Ang mga ito ay pakikiapid. Na alam natin yung pakikiapid, dalaga, sa binata, na sila'y nag-sex na wala pang kasal, yan ay kasalanan. At alam natin, walang bahagi sa langit, walang bahagi sa karenang Diyos ang gumagawa niyan. O di kaya, dalaga, pumatol sa may asawa, ganun din. Alam natin yung pakikiapid ay matinding kasalanan yan. At ang mga dalawa na hindi nagsasama, na hindi kasal, yan po ay mamumuhay pakikiapid. At mabigat yan, kailangan talagang maayos ang bagay na yan. Ang sabi dito, mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan. No? Kahalayan, alam natin, tumingin ka lang ng kaiba sa kapwa mo, tao, babae, medyo maganda, nag-isip ka na, yun ay kahalayan. Matthew 5:28, ang sabi ni Jesus Christ. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Well, itinabirito yung pagsamba sa Diyos-Diyosan sa kahalayan, sa pakikiapid, sa karumihan, pareho lang yun. Wala ka mang Diyos-Diyosan sa bahay, pero mahalay ang iyong pag-iisip, parehong kasalanan lang yun. Ang sabi sa verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, ganun din, pag mayroon palang alitan sa bahay, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkabahabagi, mga pagkampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, yung party-goers. At ang mga katulad dito, at sabi ni Pablo, binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala nung una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Imposible na magkaroon ng kaligtasan o magmamana ng kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganito. Ngunit kayo'y Kristiyano na, may bagong buhay na kayo. Hindi na dapat makita at mangyari ito sa buhay nyo sapagkat ito ay gawang kaguluhan sa laman. At hindi lang yon, natalakay din natin yung mga gawa ng hintil. Ano nga ba yung mga gawa ng hintil?
Romans chapter 1. Ating basahin. Balikan lang natin. Romans chapter 1. Ano ibig sabihin ng hintil? Mga hindi mananampalataya. Ganun pa rin yun. Okay. Ang sabi sa Romans 1, 21 hanggang 23. Pakibasa nga. Pakibasa nyo ang Romans 1, 21 hanggang 23. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluluhati bilang Diyos. Ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aangking marurunong, sila'y naging mga hangal at ipinagpalit nila ang kalalakihan ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga gumagapang. Ito yung gawain ng mga hindi mananampalataya, gawa ng mga hintil. No? Bagamat kilala nila ang Diyos na siyang lumikha ng kanyang buhay, nagbigay sa kanya ng buhay, pero hindi nila pinasalamatan ng Diyos. Bagkos, saan sila nagpapasalamat? Okay, sa repulto. Sabi niya, napakalinaw dyan sa verse 22. Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng mga tao na nasisira at mga ibon, manok, di ba? San Pedro. Ang mga hayop na may 4 na paa at mga gumagapang. Ang sabi sa verse 22, nagmamarunong sila, alam ko na yan. Pero dahil ginagawa nila ang gawain ito, ang sabi sa verse 22, sila ay lumalabas na mga hangal. At hindi lang yun. Ang gawain ng hintil. Pakibasa ang verse, the same pa rin, doon pa rin sa chapter 28 hanggang 32. Baka mayroon pa rin ko sa bahay natin, no? Gawain ng mga hintil, mga hindi mananampalataya. Pakibasa nga, 28 hanggang 32. Sino babasa? At palibhasa hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi rarapat. Puspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng halayan, puspos ng kapanagilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya ng mga kasamaan, mga mapagpasala English sa luma kasi, no? Apo. Okay lang, sige. Hindi ko alam yun kasi iba yung Bible ko. Yun nga po. 31. Mga lahing mga hindi tapat sa tipanan, mga walang pangako, okay. walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga iyong. Pero yan ang ugali ng mga hindi mananampalataya. Bagamat kilala nilang Diyos, magmamarunong sila. Andiyan ang lahat ng katangian, kalikuan, kasamaan, kasakiman, kahalayan, puno ng inggit, pagpaslang, pag-aaway, pagdaraya, katusuhan, mahilig sa chismis, walang galang sa mga magulang. Bagamat alam nilang masama yun, pero sila pa ang nagdadala sa mga tao, sige gawin mo yan. Natutuwa pa silang gawin ng kanyang mga anak, ang walang pagkilala sa Diyos, natutuwa pa sila, pinababayaan nila na ang mga anak nila ay lumalaki na walang alam tungkol sa Diyos. Kaya nagiging walang galang. Nasabi, alam natin sa Proverbs 26 verse 1, teach your child the way they should go. Turuan talaga ang inyong mga anak sa daan na kanilang patutungo.
At ito ngayon ang ipagtataka ng mga tao sa mundo sa iyo sapagkat hindi na ito makita sa iyo. Hindi na ito ang buhay mo. Maaaring nagkakamali ka dahil hindi ka pa perfecto at nagkakasala ka, pero hindi ka nagpapatuloy dyan, kaya nagugulat sila, anong klase ka? Nasa lupa ka pa, sumasahid pa yung paa mo, para ka naman nagsasanto-santuhan. Yun ang kanilang sinasabi. Nagtataka talaga sila. Tanong ko sa inyo, mayroon bang nagtataka sa inyo? Na bakit hindi na kayo nagkikisama sa kanila? At kung nagtataka sila, ang ikalawa, ano po ang sabi, palatandaan yung bigat na pasan ng isang Kristiyano sa mundong ito? Sa verse 4. Kaya kayo'y nilalait nila. Yung pong sabi. Wala silang magawa dahil kapag ka nakikita nila ang buhay mo na matuwid, nakikita nila na ikaw ay makadiyos, nakikita nila na hindi ka na marunong magsinungaling, nakikita nila na hindi ka na nakikisama sa paglalasing, sa inuman, sa pagsasayawan, o sa mga bisyong laro, lalaitin ka. Yan ang bigat na taglay ng isang Kristiyano. Nilalait yan. Kapag nagkamali ka minsan, yan bang Kristiyano? Sobrang kanilang panlalait yan. Eh, napakahirap po kung tayo ay nakikitaan ng katuwiran. Mahirap talaga. Mabigat yun. Dahil lalaitin ka. Bakit ka lalaitin? Dahil hindi ka na nakikisama sa gayong mga gawa. Kayo'y mga bagong tao na kay Kristo. 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, siya ay isang bagong tao. Wala na yung dati. Masdan ninyo, nakikita talaga ang pagbabago. Pero nilalait, kawawa ka naman. Kung ikaw ay namumuhay sa katuwiran, namumuhay sa kabanalan, ikaw pa yung pinagsasalitaan ng iyong kapitbahay na nasisiraan ng ulo yan. Iba na yan. Hindi na nakikisama yan. Wala nang pakisama sa atin yan. Hindi na marunong makikapitbahay. Hindi na sumasama sa ating umpukan, sa inuman. Ano sabi ng Panginoon dyan? Para hindi naman kayo bumagsak sa inyong buhay, sa inyong kalooban. Basahin natin ang Mateo 5. Mateo 5, versikulo 10 hanggang 12. Matthew 5, chapter 5, verse 10 to 11. Kawawa ba yung mga Kristiyanong nilalait? Tingnan nyo ang sabi. Anong sabi? Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan, na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Maggalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpalan ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inuusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Ano sabi? Umiyak ka. Kawawa ka naman. Yung ba sinabi ni Jesus Christ? Kawawa naman kayo. Nilalait kayo dahil kayo ay tagasunod ko. Kawawa naman kayo. Yun ang sabi ng sanlibutan. Yun ang sabi ng mundo. Kawawa ka, wala ka ng kaibigan. Well, hindi naman wala tayong kaibigan. Hindi lang tayo nakikisama sa kanilang kaguluhan. Pero ang sabi ng Panginoon, mapapalad. Mismong Diyos nagsasabi, mapapalad. Kung tawagin ka ng mga tao na, alam mo, mapalad ka, mag-ingat ka. Baka ikaw ay kakampi nila, baka ikaw ay kasama nila, baka ikaw ay kabilang sa kanilang kasinungalingan, kaya ang sabi nila, swerte ka. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, mag-ingat kayo kung ang mga tao nagsasabi sa inyo na kayo ay mabuting tao, sapagkat kayo ay kakampi sa kaguluhan. Pero kung ang Diyos mismo magsasabi sa iyo, mapalad ka, yun ang dapat nating tanggapin. Hindi lang sinabing magalak eh. Tingnan niyo ang sabi ni Lucas. Paano sinabi ni Lucas yan? Lucas 6:22. Doon sa mga nilalait at inuusig. Pakibasa nga ang Lucas 6, versikulo 22 hanggang 23. Mapapalad kayo kung kayo
kayo ang pustahin at itakwin ng ang inyong pangalan na sila masama dahil sa anak ng tao. Magala kayo sa araw na iyon, kayo sa At tuwa. lumukso sa tuwa. Ano pa? Sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat kayo din ang ginagawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Sabi ni Jesus Christ, mismo sa bibig ni Kristo lumalabas ang mga salitang ito. Ang sabi niya, kung ikaw ay nilalait ng iyong kapwa dahil sa ikaw ay Kristiyano, dahil sa ikaw ay sumusunod sa kanyang kalooban, ang sabi ni Kristo, mapalad ka kung kayo'y kinapuputan ng mga tao, kung kayo'y layuan at kayo'y alipustain at itakwil ang inyong pangalan na tila masama dahil sa anak ng tao, dahil kay Kristo. Verse 23, magala kayo sa araw na yon at lumukso. Hindi lang basta magala, kundi lumukso sa tuwa, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Now, ang mga tao rito, ang kasayahan nila, ang hangad nila, sila po ay makatanggap ng gantimpala. Like for example, yung kumakanta, pag magandang boses niya, alam niyo sinasabi ng tao, ang galing niya. Pero sa Diyos, walang ganon. Hanggang lupa lang yung paghanga at reward niya. Pero sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon, alipustahin na siya ng maraming tao, ang kanyang reward ay magmumula sa Diyos. At yun ay manatili magpakilanman. So yun yung dalawa eh. Yun yung dalawang bigat na pinapasan ng isang taong may bagong buhay kay Kristo dito sa mundo. Pagtatakhan ka talaga sa buhay mo. At lalaitin ka. Yan sinabi ni Pedro. At ikalawa, tingnan naman natin ang dalawang binipisyong taglay ng taong may bagong buhay kay Kristo dito sa mundo. Verse 5 hanggang 6 sa ating text, 1 Peter chapter 4, verse 5 and 6. Ang sabi, ngunit sila ay magbibigay sulit sa Kanya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay ipinangaral maging sa mga patay, upang bagaman sila'y nahatulan sa laman, na gaya ng mga tao ay mabubuhay sila sa Espiritu tulad ng Diyos. Mabigat po ito. Yan po ang problema. Kapag binasa natin ng talata at hindi natin inaalam ang konteksto bakit gano'n ang pagkakasabi, tiyak, magkakamali tayo ng pagbibigay ng kahulugan. Magbibigay tayo ng maling kahulugan. Ngayon, tignan natin ang dalawang pribilehiyo ng mga taong may bagong buhay kay Kristo. Unang-una, na pribilehiyo, number 1, sa verse 5. Ang sabi, ngunit siya ay magbibigay sulit sa Kanya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Sino po ang sinasabi nito ni Pedro? Ngunit siya magbibigay hatol sa mga lumalait sa inyo. Ibig sabihin, kayo'y ipagtatanggol ng Panginoon. Wala mang magtanggol sa inyo sa lupang ito. Wala mang magtanggol sa inyong tao sa lupang ito dahil kayo'y sumusunod kay Kristo. Kayo'y mga Kristiyano, ngunit ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa inyo. Ito yung number 1 na privilege ng isang Kristiyano. Kakampi mo ang Diyos. Sabi ni Ray Langit, kakampi mo ang langit. Siya yun. Kasi apelyido niya yun eh. Pero sa mga Kristiyano, kakampi mo ang Panginoon. Hindi lang basta lang. Kakampi mo talaga. Ang sabi rito, ngunit sila'y magbibigay sulit sa Kanya. Sino siya? Siya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Kung ang Diyos ang kakampi natin, isino maaring kumalaban sa atin? Di ba? Maaring hinuyurakan ka ng panalait dahil sa ikaw ay mananampalataya. Kadalasan sa mga mahihina o hindi pa totoong Kristiyano, pagka sinabi na, uy, umating ka dyan, masisira ka ng ulo, anong gagawin? Hindi na atin. Kasi hindi siya totoong Kristiyano. Natural yun kapag nakikitaan ka, ikaw na sumisibol na isang Kristiyano, masa ka, daranas ka ng panlalait mismo ng iyong magulang, mismo ng iyong kapatid, mismo ng iyong kapitbahay, lalaitin ka talaga. Nasisiraan na kayo ng bait. Ngunit,
kakampi mo ang Panginoon. Ano sabi dyan? Magbibigay sila ng sulit sa Panginoon. Magbibigay sila sulit sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, na natatakot sila sa mga pagsubok, maging sa kalamdaman, sa aksidente, sa kahirapan, walang makain, no? Sila ay natatakot baka mawala sila sa Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa Roma 8:31. Pakibasa po. Roma 8:31. Pakibasa nga. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya ang sabi rito nga sa 34, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay para sa iyo? Oo, siyang muling binuhay sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring lumamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala ang sabi sa verse 35. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? Ang kapigatian ba? Ang pag-uusig ba? Ang tagutom ba? Ang kahubaran ba? Ang panganib ba? O ang tabak ba? At sinabi rito sa 36:7, buhay na sa Kristiyano talagang pinapatay araw-araw ng mga panalait ng mga hindi mananampalataya. Yun ang bagong buhay ng Kristiyano. Kapag kayo at pinagsasalitaan, kaatin nyo lang at sabihin, nakita ka, nako, masisira ulo mo dyan, nangungwata yung pastor dyan. Kung hindi ka tatayo, mga kapatid, habang panahon ka nang tatalikod sa katotohanan. Pero alahan nito, kung kakampi mo ang Panginoon, sino ang lalaban sa iyo? Ang bigat dito, mga kapatid, sa ating text, ang sabi dyan, sila'y magbibigay sulit. Magbibigay sila sulit talaga sa Diyos. Hindi sila makakatakas kung sila'y buhay pa, kahit na sila'y patay na. Hindi sila makakatakas sa pagkahatol ng Diyos. Iba paano yung kahit patay na siya, matagal na, 10 taon na. Tignan natin sa huling panahon. Basahin natin ang Revelation chapter 20. At basahin natin, pahayag sa huling-huli, no? Apocalypse, chapter 20, versikulo 11 hanggang 15. Ako na lang pong babasa. Ganito ang sabi. Ang sabi sa verse 11, chapter 20, at nakita ko, ipinakita ng Diyos kay Juan na apostol kung ano ang mangyayari sa huling panahon sa paghahatol. Ang sabi ito, at nakita kong isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpuan lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay. Mga patay, matagal nang patay. Mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono. Bakit sila nakatayo? Sila ay haharap sa paghahatol. Patay na sila. Pero haharap sila sa paghahatol. At binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Anong ginawa nila sa lupa? Nanlalait sila sa mga mananampalataya, hindi sila makakatakas, kahit na sila patay na. Verse 13, at niluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Paano yung nandun sa dagat, yung pasahero ng doon, pas kinain na ng pating? Ang sabi dyan, iluluwa pa rin ng dagat yan. Lalabas pa rin sila. Bakit? Para harapin nila ang paghahatol ng Diyos. Iluluwa sila ng dagat at ibinigay ang kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, pati sa sementeryo, Hades. Lahat ng nasa sementeryo, iluluwa din ng hukay, ng libingan. At hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sino mang hindi natagpuan nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Kailan po gagawin yung itataya ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Habang nabubuhay ka pa, hindi yung patay na.
Kasi sa patay na, paghahatol na, hindi makanatakas. Pati yung mga lumalait sa iyo na malayo na, hindi mo alam kung saan, hindi na makatakas. Tingnan nyo ang sabi sa 2 Thessalonians, ikalawang Thessalonica, versikulo 1, babasahin natin sa verse 5 hanggang 9. Ganito ang sabi. Ikalawang Thessalonica, kabanatang 1, talatang 5 hanggang 9. Ito ay malinaw na katibayan ng matuwid na paghahatol ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nagdurusa kayo. Sapagkat tunay na matuwid sa Diyos, nagantihan ng kapigatian ang mga nagpapahirap sa inyo. Yan po sabi. Matuwid para sa Diyos, nagantihan ang mga taong nagpapahirap sa inyo, nanglalait sa inyo. At kayong mga pinahirapan ay bigyan ng kapahingahang kasama namin sa pagpakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga anghel, mga makapangyarihang anghel, na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Mabigat yun. Wala po talagang katakas-takas ang sino mang nandalait. Ang mga taong walang pananampalataya kay Jesucristo. Yun po yung unang pribilehiyo, kakampi mo ang Panginoon. Kaya huwag kayong maghiganti ngayon, sapagkat ang Panginoon ang gaganti sa lahat ng mga nagpapahirap sa inyo. Alam niyo yung konteksto rito? Ang mga Kristiyano rito na sinulatan ni Pedro, grabe yung kanilang pagdurusa. Ang paghihirap nila sa araw-araw, pinapatay sila rito, sinusunog sila, binabalatan sila. At marahil maaring nakikita ni Pedro na baka mamaya panghinaan sila, kumampi, bumalik sila sa dati ng buhay para sila makatakas sa paghihirap ng kanilang dinanas. Maaring bumalik sila, maaring iniisip nila yun. Kaya sumulat si Pedro ng ganito. Teka muna, makisama muna ako sa mga kaibigan ko dati, hindi na nila ako lalaitin. Aawit muna ako dun. Mag-special number muna ako. Hahanga pa sila sa akin. Hindi na ako lalaitin. Hindi pa yan ang persecution, hindi pa yan ang binabalatan ng araw, pinapatay. Sadyaan, hinahabol at pinapatay. Ngayon, yun ang unang pribilehiyong tinatanggap ng isang Kristiyano, na isang taong may bagong buhay kay Kristo. Kakampi mo ang Panginoon. Ikalawa, verse 6 sa ating text. Sabi dyan, sapagkat itong dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay ipinangaral maging sa mga patay, upang bagaman sila'y nahatulan sa laman, na gaya ng mga tao ay mabubuhay sila sa Espiritu tulad ng Diyos. Napakahirap pong text yan. Hindi ko sinasabing napakadaling unawain niya. Napakahirap. At mag-ingat tayo paano natin yan i-interpret. So, ikalawang pribileyo ito. Ikaw ay binigyan ng otoridad ng Panginoon. Hindi lamang na ikaw ay kinakampihan ng Panginoon, binibigyan ka pa ng authority. Una-una saan? Na ipangaral ang Ebanghelyo. Sa panahon ito, ipinapangaral ang Ebanghelyo sa mga buhay, at ang sabi sa mga patay, mag-ingat tayo dyan. Pwede bang pangaralan natin yung patay? Now, context yan palagi ay dito sa chapter 3. Yung mga patay na tinutukoy dyan ay yung mga tao na sa impyerno na ngayon na dating buhay sa panahon ni Noah. Nangaraw si Noah doon pero tinanggihan nila si Kristo, tinanggihan nila ang Ebanghelyo. Ngayon, sila yung mga patay na sa impyerno. Pero sabi, iluluwa sila ng libingan para humarap sa paghahabol. Now, naipangaral ang Ebanghelyo. Lahat ng mananampalataya, lahat ng alagad ni Kristo ay binibigyan ng kapangyarihan o authority na ipangaral ang Ebanghelyo. Bakit? Mayroon tayong mga anak mayroon tayong kamag-anakan mayroon tayong mga kaibigan. At bilang mananampalataya, yun ang pribilehiyo mo, hindi ito utos, pabigat. Privilege mo yan na makapag-share ng gospel.
Ngayon, o ikaw maligtas, mga anak mo, kikita mo punta sa apoy, ikaw papataas, ano gagawin mo? Sabihin mo, bakit hindi ko ba yung pinag-aaral sa anak ko? Bakit pinamabiyahan ko sila katigasan ng ulo nila? Itungkulin ng mga magulang na dalhin ang kanilang mga anak sa paanan ni Kristo. Tingnan niyo ang sabi sa Mark chapter 16. Kanino ito iniuutos ng Panginoong Jesucristo nung siya'y muling mabuhay? Siya'y muling mabuhay mula sa mga patay. Mark 16:15. Ganito ang sabi. Mark 16:15. At sinabi niya sa kanila, now, sino ang tinutukoy na kanila? Hindi sinabi mga apostol, basahin natin ang chapter 16, kundi sinabi mga disciples. Hindi po basta lang sa apostol, kundi disciples. Pag sinabi disciples, lahat tayo. Apply ito. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Kasama yung anak natin dyan. Lahat ng nilikha. Ngayon, mas niliwanag pa ito ni Mateo. Mateo 28:19 hanggang 20. Ganito ang sabi. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi lang basta ipangaral natin ang Ebanghelyo, kundi yung ating mga tinuturuan, pinangaralan na gawin nating alagad. Pagtiisan natin sila hanggang sila ay maging Kristiyano. Dalhin natin sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Dalhin natin sa church hanggang sila ay masanay na pakinggan ang salita ng Panginoon at mapigil sila sa kanilang mga bisyo at mga kasalanan hanggang sila ay totoong maging alagad. Hindi minsan lang invite, kundi patuloy mong dalhin ang iyong anak, patuloy mong dalhin ang iyong magulang, patuloy mong dalhin ang iyong kamag-anakan, patuloy mong dalhin ang iyong mga kaibigan, hanggang sila ay mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At hindi lang yun. At maturuan silang sundin ang lahat ng iniutos ni Kristo. At kapag sila ay natututong sumunod sa turo ni Kristo, masasabi ko sa inyo, lalaitin sila ng mga tao sa mundo. Ang otoridad na ito ay kaloob ng Diyos sa lahat ng mga alagad. Kapag ikay nagsishare ng gospel, actually si Kristo ang nasa iyo. Tulad ni Noah. Tingnan niyo kay Noah sa Peter chapter 2 verse 5. Second Peter chapter 2 verse 5. Ang sabi rito, at kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran. Preacher! Si Noe, nangangaral siya. Pero hindi natatandaan mo sabing siya isang talagang preacher talaga, pero nangangaral siya ng katwiran. Kasama ng 7 iba pa noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. Now, walang nakinig ng mga tao sa paligid ni Noah. Sa loob ng 120 taon niyang pangangaral, sino lang nakinig sa kanya? Mga anak niya. Kaya naligtas sa baha ang kanyang mga anak. At tayo rin ay inuutusan ng Panginoon. Kapag tayo inutusan na mag-share ng gospel sa lahat ng tao, ito ang sabi sa John 13. Basahin natin ang John 13. Verse 20. Pakibasa nga po. Juan 13, versikulo 20. Tumanggap sa akin, sino ay tumanggap sa akin at ang tumanggap sa akin ay tinanggap siya.
tayo sinugo ng Panginoon. Ang sabi, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo. At kayo, kapag tayo ay sumusunod sa utos ng Panginoon, sinugo tayo. Hindi lang yung sinasabi nilang Iglesia ni Cristo, sila'y sugo. Lahat po ng mananampalataya na nangangaral, sila'y sinugo ng Panginoon sapagkat ito ang Great Commission ng Panginoon. Ngayon, kapag ikaw'y nagsishare at tinanggap ang iyong sharing, hindi lamang ikaw tinanggap, kundi tinanggap din si Kristo, at hindi lamang si Kristo, kundi tinanggap din ang Amang nagsugo kay Kristo. At ang sino mang tumanggi sa iyong pinapangaral, hindi lamang ikaw ang tinanggihan, kundi tinanggihan si Kristo. At hindi lamang si Kristo, kundi tinanggihan din ang Amang nagsugo kay Kristo. Nakita niyo bang kalagahan ng pag-share ng gospel pag witness? Talo tayo mga Jehovah's Witness eh. Masipag sila. Nagbabahay-bahay sila. Bagamat mali ang kanilang doktrina ng kaligtasan, sapagkat sa kanilang pag-share, doon sila maliligtas. No. Ang sa atin naman, sa ating pag-share, kapag ito'y sinampalatayanan, yung taong yun ay maliligtas. Hindi tayo ang maliligtas. Kundi yung mga taong binaginan mo ng salita ng Diyos, ang siyang maliligtas. So ito yung mga tinatawag dito sa verse 6 na ipinangaral maging sa mga patay. Yung mga taong maging patay, hindi yun mga patay na doon ka sa purinarya, magsisi ka, hindi yun. Ang mga patay nito, ito yung mga taong matitigas ang ulo sa panahon ni Noah, na ngayon patay na nasa impyerno na. Nasa impyerno na, pinangaralan siya roon, tinanggihan nila si Kristo. At alam nyo ang mangyari niyan, sabi diyan, bagamat nahatulan sa laman, na gaya ng mga tao, talagang nahatulan sila noon, makasalanan sila. Ang sabi diyan, mabubuhay sila sa Espiritu tulad ng Diyos. Mabubuhay muli ang mga patay. At alam niyo ba na ang makasalanang taong bubuhayin uli ng Panginoon at ang mananampalatayang tulad mo ay bubuhayin muli ng Panginoon kapag ikaw ay namatay sa panahon ngayon, yung buhay mo ay walang hanggang buhay na kasama ng Diyos sa kalangitan. Ito namang makasalanan na natulan, ang kanyang buhay din ay walang hanggang buhay tulad ng sa Diyos. Mabubuhay siya sa Espiritu tulad ng Diyos, pero siya ay tatanggap ng walang hanggang katapusang paghihirap sa impyerno. Alam niyo, masakit po ang mapaso ng apoy. Diba? Sumisigaw tayo. Takbo agad tayo, kuha ng Colgate, anong paman, hindi kayo pag nabaga, punta sa ospital. Pero alam niyo, sa impyerno, mas mainit pa ron. At walang pahinga doon. Walang gamot doon. Araw-araw pinarurusahan ka, pinahirapan ka ng sufferings na yung bakal na kumukulo. Nagtunaw ng bakal, asupre, ilulubog ka doon. Hindi ka mamamatay dahil tulad ng Espiritu ng Diyos, hindi mamamatay, kundi maranasan mo ang lahat ng paghihirap na walang katapusan. At ang kalagayan sa impyerno, hindi tulad ng marathon. Kung halimbawa ilang milya yung tatakbuhin ninyo, 50 miles halimbawa, sa umpisa bibilis ka, sa gitna pwede ka magpahinga. Tapos titingin ka roon, 25 miles na lang. Takbo na naman. 10 miles na lang. May pahinga, may pag-asa kang darating, pero sa impyerno, wala kang makikitang dulo. Dahil habang panahon ang pagdurusa mo, walang pahinga ng katawan, walang pahinga ng isip, wala kang abuting dulo ng pagdurusa. At yan mangyari sa mga taong hindi mananampalataya. Pagkus nagalait sa mga totoong may bagong buhay kay Kristo. Na anong kaugnayan ito sa atin? Anong kaugnayan sa inyo? Ang araw na ito. May kaugnayan ito kung sasagutin niyo itong unang tanong ko. Ang unang tanong ko, ang buhay niyo ba ngayon ay pinagtatakhan ng mga tao? Nagtataka ba sila sa buhay nyo? Nagtataka ba kayo sila sa paraan ng pamumuhay nyo, pananalita nyo, kilos ninyo? Nagtataka ba sila? Hiwalay ka na ba sa kanilang kaguluhan? O nakikisaw-saw ka pa rin? O kasama ka pa rin? Nakikita ba nila yung kaibahan? O kaisa ka pa nila? Kaya hindi ka nilalait, kundi kaibigan.
Obvious naman, ikalawang tanong eh. Nilalait ba kayo dahil kayo ay Kristiyano? O kayo ang nalalait sa mga Kristiyano? Magkaiba yun. Nilalait ba kayo dahil kayo'y tapat na sumusunod kay Kristo? Alam niyo, kung kaibigan ka pa ng mundo, kahalubilo ka pa ng ginagawa ng sanlibutan, alalahan mo ang sinabi sa James chapter 4. Tingnan niyo ang sabi sa James, Santiago, Kabanatang 4, versikulo 4. Pakibasa po. Sino po ang maaaring bumasa? 4:4. James 4:4. Mga narinya, hindi pa ninyo nalalaman na ang pagkaibigan sa sanlibutan ay pagkipag-away sa Diyos. Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan sa sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kita nyo? Dahil ayaw nyo kayo ay laitin dahil hindi na kayo marunong makisama sa mga taong nandiyan sa sanlibutan, nakikisama kayo para, di ba? Yan ang katulad natin. Mahirap bro, pastor, na hindi makisama. Hindi ko sinasabing huwag iwasan nyo ng makipagkaibigan. Ang sabi dyan, huwag kayong makipagkaibigan sa kanilang mga gawa. Sapagkat sino mang nagkikipagkaibigan sa sanlibutan, kaaway siya ng Diyos. Kaaway siya ng Diyos. Kung tapat kang namumuhay bilang Kristiyano, may pangako ang Biblia. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ang sino mang namumuhay ng matuwid, inuusig ng mga tao. Yun ang pangako eh. Dahil ang pag-uusig, kabilang yan sa tawag natin. Philippians 1:29. Tinawag tayo sa pananampalataya, kakambal nito ay ang pag-uusig. Kaya kung wala kang problema sa iyong kapitbahay, wala kang problema sa iyong mga anak, wala kang problema sa iyong mga kamag-anakan, walang makita sa iyo ng pagkakaiba, ay question natin yung pagiging Kristiyano mo. Question natin. Hindi ko sinasabi na hindi ka na makikipagkaibigan. Sapagkat taliwas yan, na sinasabi sa banal na kasulatan, Matthew chapter 5 verse 16. Ang sabi ng Panginoon, maging ilaw kayo ng sanlibutan. Upang ang mga taong nasa kadiliman, maliwanagan sila at sila'y matutong magpuri sa Diyos na iyong sinasamba. Pero huwag makisawsaw sa kanilang mga gawa, kanilang mga bisyo, ang kanilang kinahiligan, ang paglalasing, ang pagsasaya, ang kalayawan, lahat po ng gawang laman. Ang sabi ni Pablo, binabalaan ko kayo, ang lahat ng gumagawa ng gayon ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Meaning to say, hindi ka Kristiyano. Kung buhay mo ay walang kaibahan sa mga hindi mananampalataya, may problema ka. May problema. Ang sinabi sa 1 John chapter 2 verse 5 verse 15. Unang Juan, babasahin ko lang ito. Unang Juan, kabanatang 2 versikulo 15, ganito ang sabi. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Wala talagang pag-ibig ng Diyos sa mga tao umiibig sa gawang sanlibutan. 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. That's a very powerful promise mula sa ating Panginoon. Kung nagdurusa ka man ngayon, dahil ikaw ay totoong Kristiyano, nilalahid ka, nilalayo ang kanyang mga kaibigan. Ang sabi ni Lucas, magalak at lumukso sa araw na yun. Sapagkat nagpapakita lamang una, ikaw ay kabilang sa karya ng Diyos. Ikalawa, ikaw ay nakikitaan ng bagong anyo kay Kristo. At ikatlo, nakikita ang tunay kang Kristiyano. Hindi ka takataka ang magdusa dahil kay Kristo. At pang-apat, kalalahanin mo, anumang paghihirap dinanas mo ngayon dahil ikay Kristiyano, balikan muli, si Kristo nagdusa sa laman, namatay sa krus para sa iyo, upang huwag ka nang mamuhay sa laman, upang ikay mahiwalay na sa kasalanan.
Kaya nga, anong mayroon sa pagkakaroon ng bagong buhay kay Kristo? Dalawang bagay. Una, may mabigat na pasanin. Ano yung mabigat na yon? Pagtatahang ka, mahirap yun, lalayuan ka eh. Ikalawa, lalaiting ka, kukuntahin ka. Pero ikalawa, mayroong dalawang pribileyo. Ano yun? Kakampi mo ang Panginoon. At ikalawa, binibigyan ka niya ng otoridad na maging instrumento para sa kaligtasan ng iyong anak, kaligtasan ng iyong kamag-anak, kaligtasan ng iyong kapitbahay. Isang malaking privilege na tayo gawing instrumento ng Panginoon para sa kaligtasan ng mga makasalanan tulad natin na mayroong naghakay din naman sa atin kay Kristo. Tayo manalangin.